Hello, mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless you all. Ang pagpapala nawa ng Panginoon ay sumainyo. Ang kalakasan po na nagagaling sa Diyos ay sumainyo. Ang katalinuhan na nagagaling sa Diyos ay sumainyo po. At ang peace na nagagaling sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay sumainyo po nawa sa araw na ito. So, magandang umaga po at muli mayroon po akong i-share sa inyo na kunting Bible verse ayon sa Biblia para sa ating pang-araw-araw. Amen? So, umpisan po natin ayon sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Pakinggan po natin. Kung kaya, sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa atin ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? So, ayon sa binasa po natin, ang tunay na pagsunod sa Diyos o pag-aalay sa Diyos, yun pala ayon kay Apostol Pablo, mga kapatid, ay ialay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay. Ang sabi po ni Apostol Pablo, isang handog na buhay, hindi po handog na patay. Bakit po? Kasi kung patay ka, paano ka pa maglilingkod sa Diyos? Kasi ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito, ihandog natin ang sarili natin na buhay, yung paglilingkuran natin ng Diyos. Amen? Ibigay natin ang ating sarili paglilingkod sa Diyos para sa Kanya lang. Amen? Kaya ang sabi, ang paglilingkod sa Diyos ay pag-aalay ng buhay. Ano pa ang sabi? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal. Banal po daw, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, anong sabi? Paano tayo magpapakabanal? Hindi naman natin kayang magpakabanal, di po ba? So, kasi po, pag once na tinanggap natin ang Panginoon si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, yung Holy Spirit na sa atin yung nagpapabanal sa atin. Ang Panginoong Hesus Kristo ang nagpapabanal sa atin kasi siya ang tumubos sa ating buhay. Kaya pag nanampalataya sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon si Kristo, magiging banal tayo sa harapan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay banal, siyempre, susunod ka na sa ating Panginoon si Kristo. Amen? Susunod ka na. Hindi ka na tatilawas. Amen? Kaya nga sabi, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang paglilingkod daw sa Diyos ay nangailangan ng isang buhay na may kabanalan. Amen? Hindi na tayo dapat sumasama sa mga hindi maganda. Amen? Kaya buhay na may kabanalan. Ito, ang sabi ni Apostol Pablo, ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen? So ano pa? Buhay na, may bagong pag-iisip. Ang sabi, baguhin, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So Diyos ang magbabago ng ating isip. Di po ba? Hindi natin kayang baguhin ang ating sariling isip. Diyos lamang ang pwedeng magbago nun. Amen? Kasi siya ang may kontrol niyan. Di ba? Kung babaguhin tayo o hindi. Kaya sabi niya, hayaan mo ang Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Huwag mo sabihin, kaya kong baguhin, hindi. Hindi natin kayang magbago. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Amen? Hindi natin kayang magbago kung sarili-sarili lang natin. Hindi natin kaya. Kaya kailangan natin ang Diyos para tayo ay baguhin. Amen? Ano pang susunod? Buhay na malayo sa takbo ng mundo ito. Ano pa ba yung mga takbo ng mundo na ito? Sinasabi dito, mga kalakaran ng mundo, ano po, sundin mo ang nais ng iyong puso. Mali po yun. Sundin mo ang nais ng Diyos. Amen? Ginagawa naman ng lahat yan. So, ginagawa naman lahat yan. Kailangan ko bang gawin? Parang gano'n, di ba ba? Gayahin ko rin. Hindi po, di ba ba? Normal lang naman sa isang tao. Yung mga ganoong katwiran po, di ba ba? Ay, normal lang yan, okay lang yan. Akala natin di na tayo nagkakasala doon. So, amen. So, kayang-kayang diskarte lang. Yung mga diskarte lang yan. Mga ganun takbo ng mundo sa atin, di ba? Magmamayabang tayo sa ating sarili. Amen? Gustong yumaman. Yung iniisip, yung kayamanan lagi. Gustong
magpaka magpakayaman ng maraming pera, maraming bahay, mga gano'n, ano, puro kayamanan ang nasa isip lang, amen. So, ayaw ng commitment, hindi tayo nagko-commit sa Diyos. Sabi na, susunod na ako sa Diyos, hindi tayo, kaya minsan walang nagsisimba, di ba? Lalo na pagka sinabi, magsimba tayo, bumatin tayo sa Bible study, bumatin tayo sa mga ganito. Kasi hindi tayo makapag-commit dahil sa makamundo nating gawain. Amen. So, alisin tayo natin, mas nananaig ang kung ano ang sasabihin ng iba. Pinapakinggan natin kung ano yung sinabi niya. Hindi natin pinakikinggan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Iniintindi natin kung ano yung sinasabi ng ibang tao. So, iwasan mo daw po natin. So, ayaw magpa-correct. So, sinasabi natin lagi, rebuke is better than first love, sabi nila, di ba? Pero pag tayo na-rebuke, nagagalit tayo, di ba? Ayaw tayong pagsabihan kasi mataas ang iniisip natin sa ating sarili, mataas tayo, mataas ang level natin. So, dapat humility. Dapat tayong mapagpakumbaba lagi. Amen? Buhay na may bagong pag-iisip. Sabi, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, hindi katulad ng pag-iisip ng isang makasalanang tao. Amen? So, pag tayo ay naglilingkuran sa Diyos, pag inihandog natin ang buhay natin sa Diyos, kailangan sumusunod na tayo sa Diyos, di ba? Ang kaisipan ng isang Kristiyano ay nakatuon lamang sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Buhay na nais maunawaan kalooban ng Diyos upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, nais ni Jesus na maunawaan ng kanyang lingkod ang mga panukala ng Diyos. Ano ba ang panukala ng Diyos? Magandang panukala ng Diyos sa ating mga kapatid, di ba? Pag tayo sundot sa Panginoon, ang panukala ng Diyos ay mapabuti tayo sa lahat ng bagay. At ang panukala ng Diyos ay mapunta tayo sa kanyang kaharian. Wala nang iba. Amen. Purihin ang Diyos. Bakit? Ang gusto ng Diyos, makasama tayo doon sa langit. Kaya gusto niya, tayo ay naglilingkod sa Kanya. Amen. Pagpalain po tayong lahat, po mga kapatid, at God bless you all. At sana po may napulot tayo kahit konting aral lamang dito sa ating nabasang verse. Tandaan po natin, Romans chapter 12 verse 1 and 2, yung parang paghahandog na nakakalugod sa Diyos. Amen? So tandaan po natin yung verse. Magandang araw muli at mapagpalang araw sa inyong lahat muli. God bless you all. Amen?